kailangan natin ng relasyon sa Kanya. Ay, paano tayo pagpapalain kung hindi tayo makikipagrelasyon sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating Diyos na buhay? Sabi nga sa John chapter 14, verse 1, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Dito po ay tinutukoy ng Panginoon yung prinsipyong relasyon sa Diyos at relasyon sa Kanya. Pakikipag-isa sa Diyos Ama at pakikipag-isa rin sa ating Panginoong Jesucristo. Pananampalataya sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Yun po yung sinasabi ko sa inyo na ongoing relationship. Sabi nga ng Bible, di ba? Buksan niyo Bible niyo. Alam natin to sa John chapter 15. Verses 5 up to 7. Yung iba nga sa inyo, memoryado ng talatang ito eh. Hindi ba? Kabisado na ninyo to. Matagal nyo na itong naririnig. Lagi na itong sinisigaw ng mga nangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit sa araw na ito, hayaan nyo po na magbalik sa inyong gunita o sa inyong alaala. Ito pong salita ng Panginoon na ating babasahin. 1, Kabanata 15, talatang 5 hanggang 7. Ang sabi po ay ganito, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako sa Kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat kung wala kayo, o kung wala ang Diyos, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Tignan niyo po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Apart from God, we can do nothing. Totoo po yun. Kahit anong gawin nating pagsisikap, kahit anong gawin nating pagpapunyagi o pagtsatsaga, kung hindi tayo sasamahan ng Panginoon sa ating hanap buhay, sa ating negosyo, actually, brothers and sisters, totoo naman ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Wala talaga tayong magagawa. Kung hindi niyo po na itatanong, nagtrabaho po ako sa Philippine National Bank 9 years. Mula 1981 hanggang sa kalagitnaan ng 1991. Nag-awol po ako sa PNB. Bakit? Ang gulo-gulo po ng buhay ko. Meron nga akong kinikita, maganda nga ang kita, tapos tuloy-tuloy pa yung overtime noon sa PNB. Blanket authority, walang tigil. Trabaho ng trabaho. Pero tingnan niyo po, wala akong naipon. Wala man lang akong naisalba na kahit anumang magagandang bagay habang ako'y nagtatrabaho sa Philippine National Bank. Bakit? Nauwi po lahat sa sugal, nauwi lahat sa bisyo, nauwi lahat sa casino, nauwi sa drugs, nauwi sa pangpababae, and so on and so forth. Pero tingnan niyo po ang nangyari. Si Brother Eli po, nag-awol. Alam niyo, gusto kong i-share po sa inyo. Meron ng pagkakataon, pagkatanghaling tapat, magta-time out ako doon para mag-break. Pero saan ako pumupunta? Tanghali break time. Didiretso ako sa casino, susugal kami doon ng aking kasama sa trabaho. Kasi po masyado na akong nagumon sa bisyo ng sugal ang time na yun. Pag natatalo ako sa sugal, ay grabe. Alam niyo ba yung bigas at asukal na binibigay sa akin ng bangko ng time na yun, hindi na nakakarating sa bahay yun. Anong ginagawa ko? Binibenta ko, gumagawa ko ng written authority. Ipinagbibili ko. At kung meron akong nalalaman na ibibigay na yung mga benefits sa amin, halimbawa, bonus o anumang mga biyaya na matatanggap namin sa bangko, gagawa rin ako ulit ng written authority, tapos ibinibenta ko sa aking co-employee o sa mga kakilala na bumibili ng benepisyo galing sa bangko. Ganun po ang ginagawa ko noon. Bakit? Wala akong relasyon sa Diyos. Hindi ako nakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Pero alam niyo po, nung makilala ko ang Panginoon, nung makilala ko ang Diyos, yes, ngayon po ay full-time ako sa ministry ng Jesus is Wonderful. Pero gusto ko po itong sabihin sa inyo ng diretso.
Hindi po nagpapabaya ang Diyos sa akin, hindi po nagpapabaya ang Diyos sa mga lingkod niya. Kahit kanina po kayo magtanong ng mga lingkod ng Diyos, kailanman hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya magpatuloy po tayo. Bakit? Ang sabi sa verse 6, hindi pa tayo tapos. Meron pa. Ang sabi, verse 6 ng John 15 hanggang 7, babasahin sa inyo. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Verse 7, panghawakan natin itong talatang ito. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Sabi sa wikang Ingles, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given unto you. Yes, that's right. Brothers and sisters, gusto mong sumagana? Gusto mong mapagpala o pagyamanin ka o tayong lahat ng Diyos? Simple lang po. Panglima, ongoing relationship with God. Manatili ka sa Kanya, hayaan mong sumunod tayo sa Kanyang mga salita. At tinitiyak ko po sa inyo, your life will never be the same again in the name of Jesus. At ang pang-anim po, ang pinakahuli, para tayo po ay mapagpala ng salita ng Diyos, hindi ko ito ituro sa inyo dahil ang Biblia naman po may sabi at ang Diyos po nag-uutos. Pang-anim, yung pong tinatawag natin na generosity. Yung ating mga pagbibigay, yung ating mga handog, yung ating mga alay sa gawain ng Panginoon, sa mga lingkod ng Diyos, sa mga nangangailangan. Part po yan. Para ikaw at ako ay pagyamanin ng Panginoon. Biblia po may sasabi, it is better to give than to receive. Pwede namang yung dalawa na yun gamitin natin. Koinonia in giving and receiving. Oo, posible yun. Tatanggap ka, pero pag tumanggap ka, kailangan mong magbigay, kailangan mong maging generous. Ayaw ng Panginoon na tayo po ay maramot o tayo po ay nagdadamot. Nangangailangan sa atin. Alam niyo po, ayaw ng Panginoon yung nagiging maramot tayo. Ayaw po ng Panginoon na yung ating mga palad ay nakatikom. Nais po ng Diyos na pag tayo po ay nagtatamasa ng blessing, maluwag po tayong nagbibigay. Maluwag tayong nag-aalay o nag-ahandog sa Kanya at sa mga taong nangangailangan. Bakit po? Sabi po ng Bible, buksan natin ang 2 Corinthians chapter 9, mula po sa verses 6 up to 10, ang sabi po ay ganito, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Alam niyo po, gusto ko itong sinabi ng Diyos sa verse 7, God loves a cheerful giver. Huwag kang magbibigay sa Panginoon na nakasimangot ka o napipilitan ka lang. Kinakailangan, sabi sa Bible, maluwag sa ating puso o sa ating dibdib, yung tayo po ay nagkakawang gawa o naghahandog sa kanya mga gawain, maging sa mga lingkod niya at sa mga taong nangangailangan. Tuloy po natin, verse 8, magagawa ng Diyos na pasganahin kayo sa lahat ng bagay. O tignan nyo, inulit na naman yung word na God is able. Bakit? Sabi po rito, higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Ano po ibig sabihin nun?
Gusto pala ng Panginoon na ikaw at ako, tayong lahat ay pagpalain niya upang may magamit tayo sa pagkakawang gawa. Ibig sabihin, gusto po ng Panginoon maging channel of blessings tayo ng kanyang mga salita. Dito po sa mundo na ating ginagalawan. Verse 9. Tuloy po natin. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya ay namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. At sa verse 10, ang sabi po ay ganito, ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihasik at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. O kapatid, napakaganda ng prinsipyo ng salita ng Diyos dito sa mga talata na ating binasa. Ano-ano po yung ating mapupulot doon? Una, makikita natin yung principles of generosity.